Hello guys! Here's another tarot deck. Matagal na itong na-release pero kailan ko lang hindi ko maalala what year ko binili. Pero nung the other day ko lang siya na-unbox. Finally. So this is the Cosmic Slumber Tarot by Tilly Walden under Liminal 11. Hindi ko alam kung group nila yan. At ang publisher nito ay si Sterling Ethos. Sterling Ethos, New York is the publisher. Ayan, the Cosmic. Ito yung top. Ito yung right side. Ito yata yung Devil card kung hindi ako nagkakamali. This one is the Lovers. Ito ay magnetic closure. This one is magnetic closure, which I appreciate so much. At kung gaano ka-sturdy yung box. So, pag binuksan nyo yan, makikita nyo yan. May another box dito, Liminal 11 nakalagay. May mga wallpaper char. Another sturdy box para ma-protect yung cards. Ayan yung guidebook, ayan yung card. So ganyan na talaga yan. Comes with a cardboard pangkalso para hindi nagmo-move yung cards mo. So very secured. Inside, ayan, parang same pattern kung ano yung nandito sa isang box. And then, ito yung guidebook. Hardbound siya. Ayan. Instructional booklet. The Cosmic Slumber Tarot. At ito yung likod. Love the color. Hindi ko alam anong tawag dito sa color na to. So, the guidebook is colored with illustrations. Yan. Ayan. So, this deck was released in 2021 by Tilly Walden. Table of contents, forward, introduction, major arcana, and then, yan na yung mga cards, no? One page dedicated for each card. Mayroong picture or thumbnail. And then, yung mga meanings, descriptions. So, napakaganda ng guidebook. Napakaganda ng box. Ito na yung major arcana. Wands are called torches in this deck. Torches, cups, swords, and pentacles. So, ito yung cups. Swords. Pentacles. How to read the tarot. Tarot spreads. And merong dalawang bonus cards. Ayan, the morning and the night. So, yan yung guidebook. Ito yung mga cards. Very glossy. Tanggalin natin yung plastic strip. I think ito ay regular tarot card size. Very reflective siya, no? So, ito yung design. Hindi ko alam kung ano yan. Reversible. Tama lang ang thickness, not too thin, not too thick.
And hindi rin nag-i-stick. The cards don't stick to each other. So, I think this is nice to shuffle, to use. The Fool. This deck is bordered. Ayan. Bordered in white. So, there's the number and the card title. What I love about this deck are the colors, no? Yan, very bright yellows, pinks, violet, red. So, this is a Fool. This is Rider-Waite. Okay. If the universe were to sleep, where would her dreams lead? The hand painted and bursting with color, the Cosmic Slumber Tarot evokes imagery from subconscious and subliminal states. Kaya pala medyo weird, no? Yung mga images. Kumbaga, ito yung subconscious natin in subliminal states natin. It's a tarot deck energized by a soulful warmth and award-winning comics prodigy. Ulitin ko. It's a tarot deck energized by a soulful warmth from award-winning comics prodigy, Tillie Walden. Okay, ganda. Actually, dream deck ko to noon. No, nasa wishlist ko siya. So, nirelease siya. Hindi ko siya nabili nung year na nirelease siya eh. So, released year 2021. Hindi ko lang maalala kung nabili ko tong deck na to sa Amazon noong 2023. Hindi ako sure. 2023 or 2024. Hindi ako sure. Hindi ko na maalala. So, ayan yung full card. Magus, si Magician, the High Priestess, the Empress, the Emperor, the Hierophant, the Lovers, yun na nga yun. Ayan yun. Nasa box. Sa left side. The Chariot, Strength, Hermit, which is featured sa, ito yung image featured sa box. Wheel of Fortune, Justice. So, kakaibang Pero Rider-Waite inspired ito eh. Rider-Waite system inspired siya. Hanged One. Death card, as usual, may bungo. Temperance, the Devil. Ito naman yung nasa kabilang side ng box. Ayan. The Tower. The Star. The Moon. Weeping Moon. Masyadong makulay ite. The Sun. Ayun yung dalawang bata. Judgment. Ayan yung angel na may trumpet. The Universe. Ayun yung apat na bantay sa corners. And then, we enter the suit of wands or torches. 2 of torches. 3 of torches. Actually, para ka talaga nasa dream. No? 4 of torches. 5 of torches. 6 of torches.
7 of torches, 8 of torches, 9 of torches, 10 of torches, princess or page of torches. Meron siyang companion na pusa. Ganda ng colors. Yun yung gusto ko dito sa deck na to. Prince of torches, which is si knight. Instead of knight, prince of torches. Queen of torches, ayun yung pusa niya. King of torches. And then entering the suit of cups, ace of cups, 2 of cups, 3 of cups, 4, kakaibang 7 of cups, 8, kakaiba rin, nagka-climb siya, hindi siya naglalakad palayo, 9 of cups, 10, ito yung nasa guidebook. Okay. Si page, knight, queen, king. Ang daming details dito. And then, the suit of swords, ace of swords, 2, 3, 4, 5. Kakaibang 5 of swords ito. So, pwede mong gamitin yung intuition mo. Yung maganda rito sa deck na to. 6 of swords, kakaiba rin. Walang boat. Meron lang parang clouds. 7 of swords. Kalmado yung 7 of swords dito. 8 of swords. Parang yung typical. Ito naman, 9 of swords. More of parang energy ni 10 of swords. And then the 10 of swords. Ito naman, kakaiba. Parang nakalaya na siya, no? Parang siya rin yun eh. Parang astral projection. And then, princess of swords. Prince of swords. Queen of swords. King of swords. Sorry, dun sa sound, yun yung aso ko. And now, suit of pentacles. 2 of pentacles. 3 of pentacles. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Princess, prince, queen, king, and then yung mga bonus cards, the morning, ayan siya, the morning, and night, the night. Pareho silang dreaming. Okay, let me know your thoughts guys sa comment section. What do you think about this deck? Do you find it interesting? Meron ka ba nito sa collection mo? Gusto mo rin bang magkaroon nito? And don't forget to subscribe. If you haven't subscribed yet, patap na rin yung bell. And ano ang impression ko dito? Actually, nagagandahan ako. Hindi ko siya marirecommend for beginners kasi mas ako traditional. Pero rider weight based pa rin naman siya. So hindi naman siya ganun siguro pag beginner ka, ibang deck na lang siguro. Pero pwede rin naman kung gusto mo i-try yung mga kakaibang decks na kagaya nito, modern. Okay. So para sa akin sulit siya. Maganda yung packaging, matibay yung yung boxes, yung guidebook maganda, colored.
Kompleto siya. Extra yung magnetic closure. Overall, gusto ko talaga yung energy ng cards, no? Kahit hindi na yung packaging, yung colors na lang na natutuwa ako. So, for me, kailangan ko talaga to sa collection ko. Okay. Ano nga lang. Too bad na super late ko na siyang in-unbox. Imaginein mo ilang years na siya natutulog sa drawer ko. So, kung hindi ka bumibili ng mga pouches or lalagyan ng cards mo, okay na to kasi very sturdy yung box niya. Hindi mo na kailangan bumili ng bag. Pero kung gusto mo nilalagay sa bag, yung mga decks mo, nasa sayo naman yan. After all, para saan yung box, diba? Ako, I hate throwing yung mga boxes. So, that's the Cosmic Slumber Tarot. See you again next time. Peace.